awit dito po sa ating screen habang hinihintay po nating mag-join ng ating ibang mga kapatiran. Awitin po natin, dalhin sila kay Jesus. Piling niya'y naririnig sa malayo't maligalig, upang niyang nawawagin, tinatawag na lumapit. Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Sinong hahayo tutulong kay Jesus, mabuting pastor? Sinong hahanap sa ligaw upang hindi maparoon? Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Daing nila ay pakinggan mula sa dakong mapanglaw. Tayo ay inuutusan, hanapin ang aking kawan. Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Minsan po tayong umawit. Ito po sa ang title po is Matamis na Kapayapaan. Habang po hinihintay po natin. Sa puso ko ay naniin isang ibig na matamis. Muling muli kong
Puso'y tulungan ko. Puso'y galak na totoo. Iyayaking pinamo. Nakaloob ni Kristo. Ako'y lalaging loob sa kapayapaan ni Jesus. Ako'y ganiyang kuko at sa iya'y gusto. Ang sa Diyos na pag-ibig. Salamat po sa ating inawit. Tayo po ay magpapasimula muna sa opening prayer. Hihiling ko po kay Brother Norman na pangunahan po ang opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong oras po na pinagkaloob niyo po sa amin po ngayon, kung saan po ay muli po ay pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon po na makapag-aral po ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa buong maghapon po sa pag-ingat niyo po sa amin. At lalo tigit po sa oras po na ito, muli po namin po dinadalangin po ang panguna po ninyo sa bawat isa po sa amin. Nawa wala pong maging hadlang sa amin pong pakikinig po ng iyong mga salita, maging ang amin pong kapaligiran, ang internet connection po ay sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala. Lalo tigit din po, Ama, amin pong pinagkakatiwala ang anak niyo po na gagamitin po na maghahayag po ng iyong mga salita. Bigyan niyo po siyang patuloy po ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. At pakapuspusin po ng iyong banal na Espiritu. Sa amin din po patuloy po, pangunahan niyo po ang amin po mga puso, ang amin po mga kaisipan. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala ang amin pong pag-aaral po ng iyong mga salita. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipumbugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating kapatid sa kanyang panalangin. At tayo po ay magpapasimula na. Ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan upang mag-aral po ng salita ng Diyos. Ibibigay ko na po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson. Yes. Magandang gabi po. Medyo parang mahina po ang aking internet. Wali ay dito sa aking laptop ay pawala-wala kanina. Kaya mag-check lang ako kung okay na po yung audio saka po yung dating ng ating kung hindi siya paputol-putol. Kaya salamat, Brother John.
Marahil ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito po sa aklat ng Timoteo at tatalakayin po natin ang mga huling bahagi po dito po sa chapter 4 simula verse 11 hanggang, kung di po ako nagkakamali, hanggang verse 16. At ganito po ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Verse 15. Ito po sa verse 15 hanggang 16. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalagak ang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Pagpalain ng Diyos po ang kanyang mga salita at marahil po tayo ay muling manalangin. Let us pray po. Ama, salamat po muli sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin upang sa ganun po, bilang isang iglesia, kami ay magpatuloy sa pag-aaral sa iyong mga salita. Dalangin po namin na pangunahan niyo po kami at buksan niyo po ang aming mga puso't kaisipan sa mga katotohanan ng iyong mga salita. At ito po ay tunay na maging pagpapala, hindi lang sa bawat isa, kundi sa buong iglesia. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming pong isinasamo, idinadalangin na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Muli po ay magandang gabi. Alam po natin na ang sulat ni Pablo ay ito ay personal na sulat niya sa isang sabihin natin na kabataan. Although ang edad ni Timoteo during that time, according sa mga scholar, ay nasa mga age na 35 to 40 years old. Bagamat sila ay kabataan pa, siya ay single, subalit siya ay pagkatapos niyang maligtas, maliwanag na siya ay isa sa mga ginagamit ng Diyos, lalo na doon sa Efeso. At mayroon tayong ilang mga bagay na pag-aaralan na may kinalaman dito sa sulat ni Pablo kung paano si Timoteo ay sabihin natin na mapangunahan niya na mabuti ang iglesia sa Efeso sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos sa kanya. At mga ilang mga instruction, exhortation ni Paul na makakatulong kay Timoteo na maging sabihin natin na productive and fruitful sa kanyang ministry doon sa Efeso. At sinimulan ito ni Pablo dito sa verse 11 na sinasabi, sa verse 11, malinaw na ang tinutukoy dito, ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro.
Sa English, sabi niya, distinguish, command, and teach. Sa ibang Tagalog version, sinabi niya, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Unang gusto kong tingnan po natin yung distinguish, ang mga bagay na ito. Ang tinutukoy niya na kailangan panatilihin at patuloy na ituro at ito ay ang mga tinatawag po nating mga sound teaching sapagkat hindi kaila sa atin ang paglaganap sa panahon po nila yung tinatawag na wrong teaching, yung false teaching. Kaya isa ito sa mga mabisa na proteksyon sa iglesia, doon sa Epeso, kung papanatilihin ni Timoteo ang mga sound teaching, ang mga tamang katuruan. At hindi lang sinasabi ni Pablo na ituro yung mga bagay na natutunan niya o yung tinatawag nating mga sound teaching, kundi malinaw na kailangan ito ay ituro ng mayroong conviction. No? Yun ang ibig sabihin niya nung sabihin niyang iutos at ituro mo. Distinguish, command. Kailangan ang tinutukoy dito ni Pablo na mayroon siyang malalim na conviction na hindi lamang maturo, to inform, but to implement in the church. Yan po yung mga bagay na nakikita natin na upang mapangunahan ni Timoteo ang iglesia sa Epeso, kailangan niya ang bagay na ito. Hindi lamang ituro, kundi iutos, command, to implement. Although, minsan po kasi maraming mga nagtuturo sa Biblia, tama yung kanilang tinuturo, but they stop doon. Tumitigil po doon. Sapagkat ito ay hindi nila ino-observe kung ito ba ay sinusunod ng iglesia o ng mga kapatiran. Ito ba ay i-implement, na ipamumuhay yung mga bagay na mga katotohanan na itinuturo. Meron po kasing minsan mga hadlang, although nakakapagturo, na ituturo yung tama, pero yung bahagi na yung command o ipatupad yung mga itinuturo, kung minsan ay hindi po nangyayari. Una, kapag ang isang nagtuturo ay tinatawag siya na men pleaser. Pagka ang gusto niya lang ay makapagturo siya, tama, okay po yun. Pero dahil sa ang gusto niya ay mapapurihan siya at kilalanin siya, kung minsan yun yung nagiging kakulangan para ang mga bagay na ituturo ay mapanatili at madalas sa katotohanan at ito'y maranasan ng iglesia. Kapag ang isang tagapagturo ay ganoon ang hangarin niya, kung minsan ay hindi ito na ipapatupad, na ituturo, subalit hindi na ipapatupad. Ibig sabihin po, ito ay hindi nakikita sa mga mananampalataya, ito ay hindi nakikita sa iglesia. Sapagkat kasama po sa mga pagtuturo yung tinatawag na exhortation, yung ini-encourage natin sila sa bagay na mga itinuturo natin upang ito ay maranasan ng iglesia, maranasan ng bawat believer. Kung minsan, we must need more prayers. And
kung minsan kinakailangan din yung tinatawag na rebuke, no? O yung tinatawag na correction. Ang mga bagay na yan ay hindi po madaling gawin. Hindi madaling kapag ang isang tagapagturo ay mayroon siyang ibang hangarin. Kaya ito ay pinaalaala ni hindi lamang labanan ng maling mga turo sa pamagitan ng tamang turo, kundi maging masikap din si Timoteo na maipatupad. They put into practice. Kaya napakahalaga po noong teaching and practice. O yung tinatawag na pagsasabuhay o ito ay ginagawa. Kaya yan ay kinakailangan din na ino-observe lalo na ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Napakahalaga na ma-encourage, ma-rebuke, ma-correct yung mga kapatiran, yung mga ang iglesia, lalo na kabuuan sa mga bagay na tamang katuruan. Sapagkat kung hindi, unti-unti yaan ang magiging dahilan na kung minsan even yung practices ay hindi na siya umaakma doon sa pananampalataya, hindi na siya umaakma doon sa salita ng Diyos, sa mga katuruan o yung tinatawag nating mga doctrines. Sa tingin ko napakahalaga rin po ng bagay na yan na tinuran ni Pablo sapagkat ang mga salita ng Diyos, ang mga katuruan ay ito ang siyang pinakapundasyon. Siya yung matibay na pundasyon sa iglesia at siya yung matibay na panlaban tulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa dyablo nang siya ay kanyang tuksuin. Napakahalaga na maging rooted. Kaya nga si Pablo, sinabi niya rin yun sa aklat ng mga Kolosa sa mga nagdaang pag-aaral natin, na dapat ang isang iglesia ay nag-uugat, lumalalim sa isang ginamit niya yung agricultural, sapagkat pag ang isang iglesia ay both they teach and they practice yung mga katotohanan, ito ay nagiging matibay. At malayo na matangay siya ng mga maling aral. Kaya maging aware din po tayo sa ating iglesia na baka yung mga practices ay sumasang-ayon na rin sa mga turo o sistema ng sanlibutan. Kaya napakahalaga na yung conviction, mayroon tayong malalim na conviction sa ating pagtuturo na ang ating mga bagay na itinuturo ay tunay na maranasan ng iglesia. Kaya nga sabi sa Titus chapter 2, verse 15, tingnan po natin, dito sa Titus chapter 2, sapagkat si Tito ay isa ring lingkod ng Panginoon at ganun din ang kalagayan kung saan man siya naglilingkod, no? Sabi ni Pablo kay Titus sa chapter 2 verse 15, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Yun yung sinasabi ni Pablo, no? These things refer to the sound doctrine. Sabi niya, ipahayag mo ang mga bagay na ito. These things speak, sabi niya, exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Kaya ito po yung kailangan, no? Dapat hindi lamang maliwanag nating natuturo
ang katotohanan. Ayon dito sa paalaala ni Pablo kay Timoteo at maging kay Titus, matuto tayo na mag-exhort, mangaral, o mag-rebuke na mayroong kapangyarihan. At ang kapangyarihan na yun, hindi yung posisyon, kundi ang kapangyarihan na yun, yung authority na yun ay nagmumula sa salita ng Diyos. At yun yung matibay na pundasyon. Kapag ka tayo ay nagkulang sa pagpapaalala, sa pagtutuwid, sa pagkokorek, dahil lamang sa pagnanais natin na tayo'y papurihan ng tao, ng iglesia, ng mga kapatiran, yun ang magsisilbing dahilan na maaaring tama yung mga itinuturo sa iglesia, pero mayroong mga wrong practices. Napakahalaga na ipatupad ang mga bagay na ito. Kaya sinabi rin ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi niya, preach the word. Sabi niya, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at di sa kapanahunan. Meaning, in all times, magtuwid ka. Tingnan po natin yung mga paalala ni Pablo. Magtuwid ka. Preach the word. Be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Napakaganda po ng mga katotohanan ito na ating pong pinag-aaralan. Tila ito ay napapanahon doon sa nagdaang mga discussion natin sa ating prayer meeting, kung saan ay nagiging maingat tayo. Ako, ang concern ko ay hindi lang sa time natin, even yung mga future. Baka kung magsimula sa atin ang mga ganong mga practices na taliwas sa mga katotohanan ng katuruan na mga itinuturo natin, ay unti-unti ito na baka lumago yung ganong mga sistema. Sa tingin ko, diyan din nagsisimula yung mga ibang mga churches kung saan ay nako-compromise na they not stand in truth. Although ito ay kanilang pinangahawakan, tinuturo, pero nagkukulang yung mga nagtuturo doon sa conviction ng mga bagay na tinuturo ay dapat na matupad o may sakatuparan makita sa loob ng iglesia at sa bawat isa. Kaya isa sa mga pinapakita ni Pablo kay Timoteo bilang isang lingkod ng Panginoon para madala niya sa katotohanan at makita sa iglesia doon sa Efeso ang mga katotohanan ito. Kailangan ang isang leader sa church ay mayroon siyang matibay na stand sa mga salita ng Diyos. At siyempre, napakahalaga rin ng isang leader sa church ay siya ay well-versed, doon sa mga doctrines. Kasi kung hindi, madali rin siyang matatangay sa mga sistema ng sanlibutan ito. Kaya yun yung unang makikita natin dito sa ating pinag-aaralan. Pangalawa, dito sa chapter 4, sa verse 12, makikita natin, ang sabi sa verse 12,
Sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Although tinignan ko rin yung mga Jewish youth, no? Sa atin kasi yung youth, pagka yung 13, mga ganun. Pero sa kanila ay tunay na nandun na sa mga edad, no? Kaya ayon dito sa ating tinatalakay, si Timoteo ay ewan ko kung sino yung mga kasing edad niya sa atin, pero nandun na siya sa almost 35 to 40 years old, no? Sa kanila yun ay tinuturing pang kabataan. Subalit ang nais ni Pablo dito na ipakita ay sabi nga, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Alam natin na ang mga Jewish, even sa Old Testament, mataas ang respect nila sa mga elders, no, sa mga elderly. Not yung office, yung sa mga matatanda. Even sa panahon nila Moises ng bayang Israel, up to dito sa panahon ni mataas ang respeto, at kung minsan yun ang nangyayari, mas tinitingnan yung edad, no, yung pagiging matanda. Pero pinaalala ni Pablo kay Timothy na sabi niya, kundi ikaw ay maging halimbawa. Ito yung pinakamaganda rito, na yung pagiging halimbawa. At kung titingnan natin, itong tinutukoy, sabi niya, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa kalinisan. Alam natin si Timothy siya ay mas nakababata kila Pablo, pero sa kanyang spiritual naman, no, na kalagayan, maaaring sabihin natin na Timothy is spiritually mature. Minsan wala sa age, no? Ang isang lingkod ng Panginoon, minsan wala sa edad, kundi nandoon sa spiritual maturity. Sapagkat sa ganitong kalagayan, yung pagiging matured spiritually, yung pagiging masipag sa paglilingkod, at yung masipag sa kabanalan, ito yung magdadala sa atin upang tayo ay respetuhin, no? Upang tayo ay kilalanin, upang tayo ay sundin. Nandoon yon sa spiritual maturity. At mayroong 6 areas na sinabi si Apostol Pablo na kung saan ay maganda na maging halimbawa si Timoteo, o makita yung kanyang spirituality, o yung kanyang paglagong spiritual. Una, sabi rito, let no man despise the youth, but be the one example of the believers in word. Sa pananalita. Sabi nga ni Pablo sa Colossus, dapat magkalasang asin. Ibig sabihin, may daladalang pagpapala. Pero tinutukoy din dito ni Pablo yung pagiging honest, pagiging truthful sa mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Nagdadala ito ng pagpapala, nagdadala ito ng pagmamahal, nagdadala ito ng pagkatuto. Yung mga pananalita ay napakahalaga. Pananalita ng isang matured Christian ay pawang madalas ay
spiritual kesa sa mga bagay na material, makasanlibutan. Yan ay makukumpara natin bilang isang, kung nais nating makaakay, maka sabihin natin maka-encourage sa iba, napakahalaga noong ating pagpananalita. Kung minsan ang ating pananalita ay nagmumula mismo sa salita ng Diyos. Yun ang isang tinutukoy ni Pablo. Sabi nga, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, yun yung nagmumula sa ating puso. Kaya pag ang ating puso ay punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon, halos lagi sa Panginoon yung lumalabas sa ating mga bibig. Pangalawa, yung sa English ginamit yung conversation, sa Tagalog ginamit yung pag-uugali, conduct, lifestyle. Napakahalaga rin ng lifestyle natin, the way na nananamit tayo, the way na ano yung mga lugar na pinupuntahan natin. Isa nakakalungkot sa isang believer, lalo na sa isang leader. Kung magdamit siya, parang yung butas-butas, yung parang makasanlibutan. Dapat maging maingat tayo sa bagay na yan. Sapagkat sa pananamit minsan nare-recognize tayo kung sino tayo, kung ano tayo. Kaya yun yung lifestyle, yun yung conduct, yun yung pag-uugali, at yung pag-ibig, yung charity. Yung pag-ibig, ito ay tumutukoy sa desire natin, yung mga bagay na ginagawa natin, yung ating paglilingkod, yung ating pagsunod sa Panginoon, yung ating mga ginagawa hindi dahil gusto lang natin na makilala nila tayo, kundi ito ay ginagawa natin with charity, yung love, pagmamahal. At ang ganitong paglilingkod, ito yung mga hindi kinakalimutan ng Panginoon, sabi sa Hebrews 6:10. Hindi kinakalimutan ng Panginoon ang paglilingkod na pag naglilingkod tayo with love, may pagmamahal. Hindi tayo naglilingkod para makilala ako, para makahanay tayo doon sa mga tinatawag na mga leaders sa church. Although kasama dito yung motibo, dapat ang motive natin ay pag-ibig. Mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang gawain ng Panginoon. Mahal natin ang mga kapatiran. Mahal natin ang mga naliligaw. Kaya tayo ay nag-evangelize. Hindi dahil kailangan ko sumama, mag-evangelize para bilong ako sa mga nag-evangelize. In spirit, sabi rito, yun yung inner life, yung spirituality. You must led by the Spirit of God. Faith, yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa mga bagay lang dito sa mundong ito. And yung purity, yung moral cleanliness, yung kalinisan ng ating kalooban, kalinisan ng ating motibo. Yun yung mga bagay na pinaalala ni Pablo, sapagkat noong panahon na yon, sa panahon nila Timoteo doon sa Efeso, although dinidespise ang mga youth, pero pinaalalahanan niya siya na kung makikita sa kanyang, maririnig sa kanyang mga pananakikita yung pag-ibig at
makikita yung spirituality, pananampalataya at kalinisan ng kalooban. Sabi niya, siya ay makakagain ng respect, makakagain at siya ay magiging example, magiging halimbawa ng mga mananampalataya. Halimbawa na upang magpatuloy na manindigan sa katotohanan at patuloy na yung implement, yung pagpapatupad, manatili ang mga kapatiran doon sa Epeso. Yun yung reason nung being example niya, manatili sila doon sa mga tamang practices. At yun yung nakalulugod sa Panginoon. At sabi nga sa Philippians 3:17, isang supporting verse sa sulat ni Pablo, sabi niya, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Pagkat alam natin si Pablo, bagamat maraming umatake sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang ministeryo, maraming sabihin natin na hindi natutuwa kay Pablo na ibang mga Kristiyano dahil sa yung pananangan niya sa katotohanan at gusto niyang mapanatili ang katotohanan sa mga iglesia, hindi lang sa Korinto, maging sa ibang mga iglesia. Sabi niya, magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Mga kapatid, nakakalungkot ko minsan. Ang tinitignan lang natin yung kung ano yung favor sa atin. Sila yung gusto nating kasama. Sila yung sinasamahan natin. Tignan natin yung mga tunay na naglilingkod. Tignan natin yung mga nananangan sa salita ng Diyos. Nagpapatuloy, naninindigan sa salita ng Diyos. Be followers together of me, sabi niya. Kaya, at yung brethren dito, alam natin, hindi ito yung mga Jewish, kundi ito yung mga believers. Yung followers together, yun yung oneness, yun yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Saan? Saan tayo magkakaisa, mga kapatid? Sa katotohanan. Panatilihin ang katotohanan. At magsama-sama tayo, magkaisa tayo na panghawakan ng katotohanan at gawin ang katotohanan, yung practice. Sapagkat ito rin ang siyang pinakamabisa na panlaban sa mga maling aral, yung pagiging sabihin natin yung ating pagkakaisa sa katotohanan. Dito sa susunod na versikulo, sa chapter 4, verse 13, sabi niya, maganda yung maging
makipagkaisa tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. At ang isang bagay pa dito sa verse 13, sabi niya, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbasa ng kasulatan, ang pangangaral at pagtuturo. Ito yung till I come, give attendance, yung salitang give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. No? Ibig sabihin nito is to commit. Magkaroon tayo ng commitment sa ating spiritual journey, sa ating personal life. Ito yung tatlong susi sa ministeryo. Public reading of Scripture. At sa panahon na yon, sa sinagoga po kasi, yung synagogue, mayroong Bible doon. At katulad ng ating Panginoong Yesus, noong simulan niya yung ministry niya, pumasok siya sa synagogue, nagbasa siya, at ito ay pinaliwanag niya. At ito ay naging bahagi ng mga local churches. Sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya maganda rin sa atin pagka tayo ay magpipreach, tayo ay nagtuturo, maganda binabasa rin muna natin yung mga bahagi ng kasulatan. Although yung iba ay naglalaan sila ng ibang scripture reading bukod doon sa lesson or message. Minsan, meron silang yung sa Book of Psalms o kung ano man libro. Kung saan sila uminto, sa susunod yun yung babasahin nila. Depende. Pero tayo, yung public reading of Scripture ang tinutukoy dito, minsan ito yung pag-evangelize natin. Sa mga hindi mananampalataya, tayo ay bumabasa ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga, ito yung susi sa ministeryo na mabunga. Yung nagkakaroon ka ng desire, kaya pinaalalahanan siya, yung commitment. Yung commitment, para lagi ko itong inalimbawa, para kang lumundag sa eroplano. Wala ka nang, hindi ka na pwedeng mag-turning back. Ganyan ang paglilingkod. Yan ang susi ng mabungang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang naka-ready ka in season and out of season. Gusto mo ito na ipangaral, ipaabot sa mga hindi mananampalataya. Yun yung public reading of Scripture. Sabi niya, bigyan pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan. Sabi niya, till I come, give attendance to reading. Yung attendance doon, yung commitment, yung palagian. At yung exhortation, teaching to doctrine, yun yung sound truth. At ito ay maganda po, ito ay naipapractice ng mga leader sa church, yung pag-evangelize sa labas. Sapagkat yan ay isa sa mga function ng iglesia. Mayroon 3 tayong function sa church. Una na yung evangelization. At yan, kung minsan nagsisimula, may mga naliligtas, nadadagdag sa church, o may naliligtas, kung minsan nagiging outreach at nagiging local church. Yan yung tinutukoy dito. Ito yung pinapaalala ni Pablo kay Timoteo. Teaching sound doctrine. Sapagkat ang isang matibay na
ministeryo ay nakatayo sa salita ng Diyos. Yan yung matibay na ministry. Alam natin, ang early church, sila ay nagpatuloy. Sabi niya, they continued steadfastly in teaching, doctrine. Sabi sa Colossians 3:16, ang naway ang salita ng Diyos ay manahan sa inyo ng lubos. Siguro basahin natin, Colossians chapter 3, verse 16. Sabi niya, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awitang espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Manahan nawang sagana. Let the word of Christ dwell in you richly. Kaya mahalaga na ang isang leaders, siya ay rooted in Scripture. At nangyayari lang yan kung tayo ay committed sa pag-aaral. Kasi ano yung ituturo mo kung hindi ka natututo? O kung ikaw ay magtuturo ng kumukuha ka lang sa natutunan ng iba, nagtuturo mo to without conviction. Kasi sabi nga, you cannot borrow other conviction. Iba yung pagka natututunan mo sa salita ng Diyos. Nangungusap ang Diyos. Nagiging aware ka na alam mo yun ang gusto ng Diyos. At alam mo may pananagutan ka sa Panginoong Diyos. Yun yung rooted in God's Word. Pero pagka yung padampot-dampot ka lang ng mga minsan na ituturo mo maganda, maayos, pero without conviction. And sa verse 14, napakalaga rin na tignan natin yung ating gifts, spiritual gifts. Tandaan natin na ang Panginoon ay mayroon siyang binigay na gift sa atin. At nung sabihin dito na neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, yun yung word of God, with the laying of the hands of the presbytery, yun yung matatanda. Kinilala ng mga matanda sa iglesia na may gift na siya. Si Timoteo. At ang sabi rito, neglect not the gift that is in thee. Meron siyang gift sa leadership. Meron siyang gift sa pagtuturo. Kaya ini-encourage siya ni Pablo at pinaalalahanan siya ni Pablo sapagkat meron siyang gift. At ito ay na-confirm. Kaya yung laying of hands ng mga elders, ito ay pagsang-ayon ng mga matanda sa iglesia sapagkat nakita sa kanya yung kaloob na yon. Although meron tayong iba-ibang gifts, different gifts ayon sa Romans 12, 6-8. Puro tingnan natin. Romans 12, 6-8. Ang sabi rito, at tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay.
na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghuhula tayo ayon sa kasulatan ng ating pananampalataya. Yung hula rito, hindi ito yung manghuhula, ano? O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, ang umaaral ay sa kanyang pag-aral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay meron tayong different gifts. Pero ang mahalaga, ang lahat ng gifts na ito ay binigay ng Panginoon. At ang mga gifts na ito ay binigay niya para sa kapakinabangan ng buong lokal na iglesia. Kaya nga lagi kong sinasabi sa atin na discover natin yung mga gifts natin at pagyamanin natin. At kailangan natin yung paunlarin. Sabi nga sa 2 Timothy 1:6, stir up the gifts. Tingnan natin yun sa 2 Timothy. Chapter 1, verse 16. Sabi niya, pagkalooban nawa ng Panginoon ng tama ba? 1:6, sorry. Not 16, 1:6. Sabi sa 1:6, dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ang ibig sabihin lang, tandaan natin yung pagpapatong ng kamay ay pagsang-ayon, pagkilala na si Timoteo ay tunay na kinakitaan ng mga elders, ng mga lalo na si Pablo, na mayroon siyang kaloob ng pagtuturo, may kaloob siya ng pangangaral, may kaloob siya ng pangunguna, at kailangan niya itong pagningasin. Kaya, discover your gift, develop your gift, don't delay your calling. Huwag nating paantalain. Dito sa verse 15, siguro dumako na tayo dito sa isa sa mga huling talata dito sa ating pinag-aaralan, sa verse 15. Sabi niya, sabi po dito, magsipag ka sa mga bagay na ito. Sinuhin po natin yung ginamit na salita. Sabi niya, italaga mo ang iyong sarili. Sabi niya, gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them. Ibig sabihin ng meditate, pagnilay-nilayin mo, pakaisipin mo, pagbulay-bulayin mo. At ito'y gawin mo. Practice continually. Yung give thyself wholly, ito yung total commitment. Dedication. Hindi yung pag may time ka lang, saka ka lang dedicated. Lalo-lalo na sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Give thyself wholly, sabi niya. Total commitment yon. Hindi pwede yung patumpik-tumpik. Parang sinasabihan ni Pablo si Timoteo. Timoteo, hindi ka lalago pagka patumpik-tumpik ka lang sa pag-aaral. Hindi ka lalago pagka may panahon ka lang, saka ka lang nag-aaral. Nagbabasa o ginagawa ang mga gawaing paglilingkod. Dapat, parang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, dapat ay italaga mo ang iyong buong oras, panahon sa bagay na ito. Give thyself fully.
Kaya ang paglago ay hindi ito instant, no? Ang paglago ay ito ay nangangailangan ng commitment. Sabi nga dito, gawin mo ang mga bagay na ito, italagam mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. That thy profiting may appear to all. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng paglalaan ng panahon, yung total commitment sa ating spiritual life, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede yung pag wala kang time, sorry na lang ang gawain ng Panginoon. Sorry, busy ako. Sorry, marami akong ginagawa. Napakahirap. Kung parang yun yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Kung gusto mo na makilala, kung gusto mo na maging mabunga ka sa paglilingkod mo, maging committed ka. Una sa iyong personal spiritual life. Yung reading, studying the Bible, kailangan committed ka ron. Kailangan nandun yung focus mo. Kasi kung hindi ka lalago sa iyong paglilingkod at sa iyong pananampalataya. Sabi nga, meditate day and night, sabi ni King David sa Psalms chapter 1 verse 2. At inialin tulad siya sa isang puno na nakatanim sa siping ng dalampasigan at ito ay lumalago, nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Ito ay isang spiritual habits, yung consistency sa pag-aaral at sa paglilingkod sa Panginoon. Kauli-uli yan, dito sa verse 16 siguro, natin, dito na tayo magwawakas, isa pang alaala ni Pablo ay sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Okay. Sabi niya, take heed unto thyself and to the doctrine. Continue in them. Yung iingatan natin yung ating sarili. Hindi yung physical, kundi yung ating mga ginagawa. Ingatan natin yung ating sarili doon sa ating mga motibo. Ingatan natin ang ating sarili doon sa mga pinangahawakan natin, pinapractice natin. At ang iyong pagtuturo, sabi niya, your doctrine, yung teaching, right teaching always resulting right living. At ito yung nagiging matibay. Kaya si Pablo doon sa kausap niya yung mga elders, sinabi niya rin, take heed to yourselves. Kasi alam nyo, mga kapatid, totoo yun yung sinasabi ni Pablo na ingatan yung sarili sapagkat unang inaatake ng kaaway ay walang iba kundi ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya napakalaga na yung salita rito, yung responsibility ng isang nangunguna, yung bantayan niya yung kanyang sarili. At ganun din yung mga teaching. Sapagkat, sabi nga, yung hypocrisy, minsan, pagkukunwari, pinahihina niya yung ating testimony. Although yung false teaching, sinisira niya yung buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi rito ni Pablo, kung may ingatan natin yung ating sarili,
At yung ating turo, kung ano yung tinuturo natin, yung ginagawa natin, sabi nga, what you preach, what you teach, kailangan what you live. Sabi niya, ang magiging bottom line nito, yung magiging profit nito o pakinabang nito, sabi niya, maliligtas mo ang iyong sarili. Saan maliligtas ang iyong sarili? Hindi ito yung kaligtasan papunta po sa langit. Maliligtas mo ang iyong sarili para manatili, maging matatag sa mga tamang katuruan at sa mga tamang practices sa iyong personal na buhay at ang mga nakikinig sa iyo. Kaya ang tinutukoy dito ang church, ang mga kapatiran. Maliligtas tayo sa mga maling katuruan. Kaya not salvation, but preservation and yung influence natin. Madadala natin ang mga kapatiran sa katotohanan. At yun ang bagay na nakalulugod sa Panginoon. Kaya bilang ating reflection, siguro tignan natin, tayo ba ay nananangan sa mga tamang turo at ito ba ay atin ding pinaiiral sa ating buhay at sa ating iglesia. Kaya nawa ang bawat isa po sa atin ay may mga bagay na naging conviction tayo. Dalawa po ang gusto kong iwan, mga kapatid. Sa mga kapatid na ginagamit ng Panginoon sa pangangaral, sa pagtuturo. Maging committed tayo sa pag-aaral, pagbubulay. At kung ano yung mga itinuturo natin, sikapin natin na yung maging practices natin sa ating personal na buhay at ganun din sa sistema at sa ating lokal na iglesia. At sa mga kapatid po, bilang kawan, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon. Tignan natin mabuti yung mga tunay na nagpapagal sa ating, sa salita. At yung mga ibinibigay nila yung kanilang buhay para sa Panginoon. Sapagkat tignan natin, maganda po na makiisa tayo sa kanila sa pagdidepensa, sa pananatili sa katotohanan ng ating iglesia. Ipanalangin natin sila. Sapagkat hindi po madali ang mag-alay ng buhay para sa Panginoon at sa kanyang iglesia. Panalangin natin. Sapagkat kung mapapabayaan din po sila, tulad ng sinabi rito, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati na ng mga nagsisipakinig sa inyo. Pagka sila ay na-discourage, na-compromise, kasama po tayo sa pananagutan ng bagay na yan. Let us pray. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa bahagi na aming napag-aralan. Nawa, tulungan mo po kami na lagi pong manindigan sa katotohanan ng iyong mga salita. At tulungan mo kami na patuloy kaming manangan at lumakad sa liwanag ng iyong mga salita. Sapagkat ito po ang siyang tunay na nakalulugod sa iyong banal na harapan. Naway, masumpungan mo po ang iyong iglesia sa Florida New Settlement Christian Church at sa aming mga kapatiran, sa mga nabuksan na mga iglesia. Nawa ay tulungan mo kami na
sa pamagitan ng paglalaan namin ng aming mga buhay, ng aming panahon, sa pag-aaral sa iyong mga salita, ay patuloy na magamit ito upang mapagtibay mo ang iyong iglesia. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming mga bagay na natutunan. Ang lahat po ng ito ay aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko na po sa ating MC. Good evening po ulit. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Tulad po ng ating pinag-aaralan ay dadako na po tayo sa question and answer. At ang bawat isa po ay malaya pong magtanong. Pakibuksan na lamang po ang mic po. Sino po ang may tanong sa ating pong mga pinag-aaralan? Sige po. Pasuyo din po sa ating online, sa FB po, sa FB Live kung meron pong katanungan. Sige po mga kapatid, huwag po nating panatilihing ang katahimikan at meron po tayong katanungan ay maaari po na tayo po ay magtanong. Salamat po kapatid. Sige po, dahil oras na po, chance po, may tanong po ba kayo? Marahil po, ang ating pong katahimikan ay isa lamang po ang magiging ano nito, nawa po ang ating mga pag-aralan ay maging hamon po sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa ginagamit po ng ating Panginoon, lalo na po sa gagamitin mo po sa mga gawain po, lalo na po sa mga ating mga elders po. Siguro po, tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Hihiling ko po kay Brother Jan para sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli, Ama, sa pagkakaloob niyo po na pagkakataon po na kami po ay muling mag-aral through online. Salamat po sa mga kapatid na nakapag-join. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit. At yun din po sa lahat po ng maabutan po na mensahe po ninyo sa gabi po na ito. Ang banal na Espiritu ang patuloy pong manguna. At yun din po, salamat po sa mensahe niyo po sa amin sa gabi po na ito. Nawa tunay po ang bawat isa po, lalo na po sa mga ginagamit po ninyo na nagdadala po ng inyong pong mensahe, ay manatili po sa tamang katuruan, manatili po sa tamang pamamaraan ng pag-aaral, hindi po sa mga panahon po ngayon na marami pong shortcut at maaari pong mag-lead sa mga maling katuruan. Yun din po ang mga puso po, ang mga motibo po ay nawa patuloy po na ayon po sa inyo rin pong kalooban. Ayon din po sa mga pangangailangan ng mga iglesia po, lalo na po sa mga local churches po na nabuksan sa mga outreach. At patuloy ang dalangin po namin nawa ang bawat isa po, maging po ang mga kapatiran, patuloy po na
ang banal na espiritu ang manguna nang sa gayon po masumpungan, makita po, ma-observe po ang mga bagay po na amin pong napag-aralan at yun din po sa amin pong mga pakikinig. Salamat po. Patuloy dalangin po namin ang aming pong online Bible study na gamitin po ninyo para po sa spiritual na pagkain po namin at ganoon din po sa mga bagay po na natututunan po namin amin pong pinapasalamatan. Kaya rin po ang inaasahan po namin na mag-iingat po sa gabi po na ito sa lahat po ng mga kapatid. At muli po, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin, pinapasalamatan sa tanging ngalan lamang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po at God bless po sa ating pong lahat. Thank you po mga kapatid. Good evening and God bless po sa ating lahat. Thank you po. Good evening po. God bless po. Good evening po. God bless po.